Patuloy na nananatiling aktibo ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng kanlurang Pasipiko, habang magkakasabay na nakaapekto ang ilang sistema ng bagyo at ang malakas na daloy ng halumigmig mula sa habagat. Sa Pilipinas, patuloy na binabantayan ang mga lugar na nakararanas ng matinding pag-ulan at pagbaha, habang sa mga susunod na araw ay inaasahang unti-unting magbabago ang pattern ng panahon. Samantala, may mga sistema rin ng bagyo na patuloy na kumikilos patungo sa China at Japan, na maaari ring magdulot ng mga malalakas na ulan at masamang panahon sa mga susunod na araw. Isang napakaaktibo at abalang panahon ang nararanasan ngayon sa kanlurang Pasipiko. Nakarating na sa kalupaan ang bagyong Dolphin sa paligid ng Wenzhou sa China. Samantala, mayroon tayong bagong sistema ng bagyo na matatagpuan sa bandang hilaga ng Mariana Islands na magdadala rin ng karagdagang ulan sa lugar. Humihina naman ang bagyong Tianhong, ngunit inaasahang lilipat pa rin ito sa mga hilagang bahagi ng Honshu, sa paligid ng Sendai, habang nagpapatuloy tayo sa unang bahagi ng linggo. Mayroon din tayong pinalakas na thunderstorm activity na tila pinapalakas ng isa, dalawa, o tatlong sistema ng bagyo. Lahat ng mga ito ay kumukuha ng halumigmig mula sa isang lugar, at sa kasamaang palad, ang conveyor belt ng halumigmig ay dumadaloy sa buong Pilipinas, na nagdadala ng matinding pag-ulan at nagdudulot ng malawakang pagbaha sa maraming lugar. Nabanggit ko na ang bagyong si Dolphin ay dumating sa coastline ng China. Nagdala ito ng masamang panahon sa mga hilagang bahagi ng Taiwan at, syempre, malaking banta ng pagbaha sa silangang bahagi ng China. Samantala, sa mas malayong bahagi ng timog, patuloy ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas na nagdudulot ng mapaminsalang pagbaha. May ilang lugar na nakaranas ng mahigit 500 mm ng kabuuang buhos ng ulan. May ulat mula sa Zambales na umabot sa humigit kumulang 800 mm ang kabuuang presipitasyon. Napakaraming ulan ang bumabagsak sa mga lugar na ito, hindi lamang dahil sa isang insidente, kundi dahil halos isang linggo nang nagpapatuloy ang walang tigil na pag-ulan. Partikular itong nararanasan sa mga lugar tulad ng Baguio at Benguet, lalo na sa matataas na lugar, kung saan 4 na pagkamatay ang naiulat dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nakakita rin tayo ng ilang malulubhang pagbaha sa paligid ng Batangas at, syempre, sa Metro Manila. Ang ilan sa mga mabababang lugar at komunidad ay naapektuhan ng mga pagbaha. At hindi pa ito tapos. Unti-unti itong nagsisimulang humina habang nagpapatuloy tayo sa kalagitnaan ng linggo. Ngayong Lunes, nagsisimula na tayong makakita ng mas maraming sikat ng araw, gayon din sa Martes. Pagsapit ng Miyerkules, ang hangin ay karaniwang magsisimulang humihip mula sa timog-timog kanluran, ngunit patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Ang pinakamalakas na ulan ay malamang na mas mapunta sa Hilaga, partikular sa Hilagang Kanlurang Luzon habang papasok tayo sa Miyerkules at Huwebes. Mas malapit ito sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, habang ang buong banda ng pag-ulan ay tila umaakyat patungo sa direksyong iyon. Gayunpaman, makakaranas pa rin ng ulan ang ilang bahagi ng Mindoro. Karamihan sa malalakas na ulan ay nasa hilaga ng Cebu at sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kaya habang nagpapatuloy tayo ngayong araw ng Lunes, nakatanggap tayo ng malakas na ulan sa Benguet na umabot sa mahigit 200 mm. Tulad ng maaari mong asahan, kailangan talaga ng mga lugar na ito ng kaunting pahinga mula sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mahigit isang linggo nang nagpapatuloy na araw-araw na malakas na ulan. Zambales, kung saan naitala ang ilan sa mga pinakamataas na ulat ng pag-ulan, pati na rin sa Bataan, Pampanga, Cavite, Maynila at iba pang bahagi ng Kanlurang Luzon, na halos pareho lang ang pattern. Nakakakita rin tayo ng ilang masamang panahon sa paligid ng Antique at sa Iloilo, at may mga ulat tayo ng pagkabuo ng buhawi. At dahil patuloy na masama ang lagay ng panahon, nananatiling malakas ang mga pag-ulan, at patuloy nating binabantayan ang mga lugar na may mataas na panganib ng pagbaha at matinding pag-ulan. Nakakaapekto rin ito sa mga reservoir tulad ng Angat at Magat Dam. Iyan naman ang magandang balita. Mula sa 170 kahapon, nasa 171 na ngayon. Kaya araw-araw ay nakakatanggap tayo ng mas magandang mga ulat tungkol sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilan sa mga reservoir na ito. Sa kasamaang palad, kasama rin dito ang pagbaha. Hindi maaaring magkaroon ng sapat na tubig sa mga reservoir nang walang malakas na pag-ulan. Kung hindi tayo makakatanggap ng ganitong dami ng ulan mula sa southwest monsoon, maaari namang maging sobrang tuyo ang mga ito. At para sa natitirang bahagi ng Agosto, ang marami sa mga weather model ay patuloy na nagpapakita ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan, kasabay ng isang napakaaktibong pattern ng panahon. Kaya sa tingin ko, marami sa mga reservoir na ito ay patuloy pang tataas ang antas ng tubig. Ngunit ang problema, mayroon tayong mga lugar na sobrang saturated na sa tubig.
Kapag nagpatuloy pa rin ang mga malakas na pag-ulan, maaaring maging delikado ang sitwasyon. At syempre, ang sobrang pagkababad ng lupa sa tubig ay maaaring humantong sa mga pagguho ng lupa at mabilis na pagtaas ng tubig baha. Kaya siguraduhin patuloy kayong manatiling updated sa lagay ng panahon at sa mga susunod na kaganapan. Tulad ng mga nabanggit, sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, sa pangkalahatan ay mas tuyo at mas maaraw ang panahon. Samantala, ang malawak na daloy ng kahalumigmigan ay unti-unting umaakyat patungo sa Hilaga. Patuloy pa rin nating nakikita ang mga kalat-kalat na pag-ulan mula sa Bicol hanggang sa Legazpi. May posibilidad pa rin ng pag-ulan, pero maaari ring makaranas ng mas maaraw na kalangitan ang ilang lugar. Samantala, mula Zambales hanggang Region 1 at maging sa Maynila, inaasahan ang pinakamalalakas na pag-ulan ngayong Lunes at hanggang Martes. At nakakita na rin tayo ng ilang ulat ng mga buhawi. Iniulat na ang banta ng pagbaha ay patungo ngayon sa Hilaga, sa buong Region 1, kung saan magpapatuloy ang malakas na ulan hanggang kalagitnaan ng linggo. Medyo humihina ito ng kaunti, ngunit hindi ito tuluyang mawawala pagsapit ng pagtatapos ng linggo. Kaya siguraduhing manatiling alerto sa lagay ng panahon at patuloy na bantayan ang mga posibleng pagbaha sa mga darating na araw. Mayroon din tayong bagyong Dolphin na dumating na sa Pampang, habang mayroon namang hiwalay na bagyong Chanhom na patungo sa mga hilagang bahagi ng Japan. Ang bagyong Dolphin ay kumikilos patungo sa kanluran at dumating na sa Pampang sa timog ng Shanghai, sa paligid ng Wenzhou. Ang China ay nakaranas ng ilang masamang panahon, lalo na sa mga bahagi ng hilagang Taiwan. Nangyari ito matapos maapektuhan ng sistema ang Okinawa at ang mga isla sa timog ng Japan. Ngunit ngayon, tuluyan na itong lumipat sa kalupaan. Isa pa rin itong bagyo habang ginagawa natin ang update na ito. Pero ang pinakamalaking issue ay hindi ang hangin sa ilan sa mga baybaying lugar na ito, bagamat isa rin itong problema. Habang papasok ito sa kalupaan, lalo na patungo sa Yangtze River Basin, dito tayo magsisimulang makakita ng ilang seryosong banta ng pagbaha. Medyo maburol ang lupain dito, at masasabi kong mabundok. Habang tumatawid ang sistema sa mga lugar na ito, unti-unti rin itong hihina. Kaya kahit malakas ang bagyo sa baybayin, inaasahang hihina ang lakas ng hangin at mababawasan ang ulan sa ilang lugar dahil sa mga burol at kabundukang dadaanan nito pagpasok sa kalupaan. Gayunpaman, tiyak pa ring magkakaroon ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar dahil sa napakalaking dami ng ulan na ibubuhos nito sa mga susunod na araw. May mga ulat na maaaring umabot sa 500 hanggang 1,000 milimetro ng ulan sa ilang partikular na lokasyon. Ang mga lugar na nasa matingkad na pula sa mapa ay nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 300 milimetro ng ulan na umaabot hanggang sa mga interior na rehiyon. Ang lahat ng hanging habagat at ulan na ito ay patungo sa basin ng Yangtze River. Samantala, may panibagong bagyo na nakatala, ang bagyong Peilu. Nagmula ang sistemang ito sa isang low-pressure area na dating tinawag na Bagyong Luis, at naging Bagyong Maymay, humina, at muling nabuo at pinalitan ng pangalan. Ang ganitong paulit-ulit na pagbuo ng bagyo ay nagpapakita kung gaano kaaktibo ang panahon sa rehiyon sa loob ng isang malawak na monsoonal gyre. Tungkol naman kay Chanhom, inaasahang maglalandfall ito sa hilagang bahagi ng Honshu, Japan. Dahil nakatatanggap ito ng maraming tuyong hangin, hindi ito inaasahang magiging isang ganap na malakas na bagyo. Magdadala lamang ito ng magulong panahon at pag-ulan na katulad ng isang sistema sa taglamig sa baybayin ng Honshu. Sa Tokyo, inaasahan ang maulap na kalangitan at pag-ulan na maaaring magdulot ng bahagyang pagkaantala sa biyahe. Ngunit sa pangkalahatan ay nananatiling minimal ang epekto nito. Sa Chiba Prefecture naman, inaasahang magkakaroon ng matataas na alon na mainam para sa surfing. Batay sa ating pagsusuri sa panahon, may posibilidad ng pag-ulan sa Osaka. Ang lungsod ng Sendai ang inaasahang makatatanggap ng pinakamatinding epekto sa paglapit ng bagyo sa baybayin, bago ito magpatuloy patungong Sapporo at sa buong Hokkaido. Ang lahat ng mga weather system na ito ay patuloy na pinairal ng Southwest Monsoon o habagat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating weather update.